Ang init. Biglang sabi ni Marcus kaya agad na napalayo si Emily sa kanya. Nakapikit man ay pilit na hinubad ni Marcus ang necktie niya at ang suot na polo dahil naiinitan na talaga siya dala ng kalasingan. Wow! Six-pack abs! Hindi maiwasang sambit ni Emily nang mahubad ni Marcus ng tuluyan ang polo niya. Napalunok naman si Emily at lumapit ulit kay Marcus. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa abs nito para mahawakan ito dahil sa pictures lang siya nakakakita ng abs. Hindi din siya nagkakaroon pa ng boyfriend kahit na 25 years old na siya. Bago pa tuluyang mahawakan ni Emily ang abs ni Marcus, ay naunang mahawakan ni Marcus ang kamay niya at hinila siya papalapit rito. Napasubsob naman ang mukha ni Emily sa dibdib ni Marcus. Gulat na gulat siya at tatayo na sana nang umikot si Marcus at pumaibabaw sa kanya. Mabilis naman na iniwas ni Emily ang mukha niya dahil baka mabisto siya na hindi siya si Sofia. Malayo ang maliit na lampshade kaya hindi rin naman siya nito nakita. Teka, anong ginagawa mo? Natatarantang bulong ni Emily nang halikan ni Marcus ang leeg niya. Hindi na siya nakapagsalita nang maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Kahit na amoy alak ang bibig ni Marcus, ay mas umapaw pa rin ang amoy ng pabango nito dahilan para mag-init ang katawan ni Emily. Shh! Stay still. Mapang-akit na bulong ni Marcus. Hinawakan niya ang kamay ni Emily at inilagay sa pagkalalaki niya. Teka! Ang laki naman ng talong mo. Hindi yan kasya sa akin. Natatarantang bulong ni Emily. Hindi niya masyadong nilakasan ang boses niya dahil baka mahalata ni Marcus na hindi siya si Sofia. Shh! Don't worry. I'll be gentle. Bulong ni Marcus sa tenga niya na nagpadala ng kakaibang kilite sa buong sistema niya. Magsasalita pa sana si Emily nang nahuli na ng tuluyan ni Marcus ang labi niya. Unti-unti na rin siyang nalulunod sa mga halik at haplos nito. Para siyang sasabog sa init at may kasamang sarap ang nararamdaman niya. Labag sa isip niya ang nangyayari pero ayaw makinig ng katawan niya sa isip niya hanggang sa nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Hanggang saan nga bang kaya mong gawin? Kapalit ang malaking pera na malaking tulong na para makabili ng panglaman ng sikmura ng pamilya mo. Ma, ito pong pera. Pagkasahin nyo para sa pag-aaral ni Ella sa college at sa gastos natin dito sa bahay. Magbibigay ulit ako kapag sumweldo. Sabi ni Emily saka inabot sa mama niya ang buong sweldo niya. Tinanggap naman yun ni Risa. Sigurado ka ba anak? May tinira ka ba para sa sarili mo? Baka may pangangailangan ka rin. Kunin mo nga ang iba rito. Pag-aalinlangan niya. Umiling-iling naman si Emily. Ayos lang ako ma. Mag-focus na lang kayo dito sa bahay. Ako nang bahala sa pera. May ngiti niyang sabi. Wala nang papa ni Emily. Maaga itong nawala dahil inatake ito sa puso. Mahigit 5 taon na rin ang lumipas. Kasalukuyan namang manager si Emily sa isang maliit na restaurant sa syudad. Pinagkakasya niyang sweldo sa pang-araw-araw na pangangailangan nila at sa gastusin sa pag-aaral ng kapatid niya na nasa kolehiyo na. Fresh graduate pa lang si Emily last year at swerte na siya na naging manager agad sa isang restaurant. Sakto lang naman ang kita niya pero minsan talaga ay kulang ito. Salamat anak. Salamat sa pagsisikap at kasipagan mo para sa amin ang kapatid mo. Naluluhang sabi ni Risa. Wala yun ma. Hayaan nyo. Makakaraos din tayo sa kahirapang to. Paninigurado ni Emily. Tumango naman si Risa at pilit ng ngumiti. Matapos ang pag-uusap ay nagpaalam na rin si Emily dahil papasok na siya sa trabaho. Maaga namang umalis kanina ang kapatid niya dahil maagang pasok nito. Tinungo na rin ni Emily ang pinagtatrabahuan niya. Ma'am Emily! May babae pong gustong kumausap sa inyo. Nasa table 5 po siya. Sabi ni Kylie na isang waitress sa restaurant na hinahandle ni Emily. Bakit?
Anong problema? May inireklamo ba siya? Tanong ni Emily. Wala naman po pero gusto niya talaga kayong makausap kahit saglit lang daw. Tumango naman si Emily at pinuntahan ang table na sinasabi ni Kylie. Nakita niya naman ang isang napakagandang babae na parang Barbie doll ang kutis at pananamit. Sosyal na sosyal ito. Magandang umaga, ma'am. Ako si Emily, ang manager dito. May problema po ba? Magalang na tanong ni Emily. Tiningnan naman siya ng babae. Hi, Emily. I'm Sophia. Can I talk to you for a minute? Pwede bang maupo ka muna? Dahil customer at mukhang wala naman sa aura nitong manggulo o mang-away, ay pinagbigyan din agad ito ni Emily. Umupo siya sa kaharap na bakanting upuan. Kanina pa kasi kita tinitingnan. Ang ganda mo. Tanong ko lang, may asawa ka na ba o kaya boyfriend? Tanong ulit ni Sophia. Po? Ano po ba talaga ang gusto niyong pag-usapan? Bakit niyo ako tinatanong tungkol sa love life ko? Pagtatakang tanong pabalik ni Emily. Pasensya ka na. May malaking problema kasi ako. Baka kailangan mo ng extra income. Bibigyan kita ng 1 milyon. Tabihan mo lang matulog ang fiancé ko. Dire-diretsong sabi ni Sophia. Aha? Agad na sambit ni Emily. Tinitigan niya ng husto si Sophia dahil sa sinabi nito. Naka-drugs ka ba? Agad na tanong niya. Mainhin naman na tumawa si Sophia. Okay, I'll explain it to you. May fiancé kasi ako at kailangan ko ng isang magandang babae na tatabi sa kanya sa pagtulog sa isang hotel. Lalasingin ko naman siya at makakasiguro ka hindi kanya mabibisto. Paliwanag nito. Naguguluhan pa rin ako. Bakit ako? At anong trip yun? Patatabihin mo ang isang babae na hindi mo kilala sa pagtulog ng fiancé mo? He's my fiancé pero hindi ko siya gusto. May boyfriend ako. Mahirap talaga intindihin at ayaw kong sabihin lahat dahil yun lang naman ang gagawin mo. Ibibigay ko sa iyo agad ang 250,000 bago mo gawin ang pinapagawa ko. At pagkatapos naman, sa ako ihahabol ang 250 pa. Isang tulugan lang naman, Emily. Napaisip naman si Emily at napalunok ng ilang beses dahil sa halagang 1 milyon. Kung iisipin, ay napakasimple lang naman talaga ang gustong mangyari ni Sophia at kailangan na kailangan din ni Emily ng pera. Ibibigay ko rin ang restaurant na to sa'yo. Dagdag ni Sophia na siyang nagpanganga kay Emily. Ikaw ang may-ari ng restaurant na to? Agad na tanong ni Emily. Hinawakan naman ni Sophia ang kamay niya na nakapatong sa mesa. Please, Emily. Ayoko na maghanap pa ng iba na malalapitan. I know that you can do it. Eh nakikita ko rin na mapagkakatiwalaan ka. Nagsusumamong sabi niya. Hindi naman alam ni Emily ang sasabihin hanggang sa kusa na rin siyang tumango. Ayaw niya naman na tumanggi dahil baka mawalan siya ng trabaho lalo na ngayong may-ari pala ng restaurant ang nasa harap niya. Natuwa naman agad si Sophia sa pagpayag ni Emily. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ma'am Emily, may pinabibigay po na dokumentong may-ari ng restaurant. Pinapasabi din po na susunduin niya kayo mamaya dito. May ngiting sabi ni Kylie nang makapasok sa maliit na opisina ni Emily sa restaurant. Nagpasalamat naman si Emily at umalis na rin si Kylie matapos niyang makuha ang inabot nitong envelope. Ownership transfer letter from Sofia Valdez. Pagbasa ni Emily. May kasama din itong iba pang papeles na sumusuporta sa binasa niya. Nakita niyang pangalan niya. May note din na kasama sa envelope. Ang nakalagay ay kailangan niyang pirmahan ang dapat na pirmahan kung saan makikita ang pangalan niya para tuluyan ng mapunta sa pangalan niya ang pagmamayari sa restaurant na minamanage niya. Hindi nga talaga siya nagbibiro. Bulong ni Emily saka binaba ang papeles at itinabi. Hindi naman siya desperadang tao kaya saka na siya pipirma kapag naging successful ang pinagawa ni Sophia sa kanya. Kinakabahan si Emily pero malaki din ang benefits na makukuha niya kapag nagawa niyang gusto ni Sophia, lalo na para sa pamilya niya. Tandaan mo, Emily, huwag mong hayaan na mabuksan ang ilaw sa loob at kung kaya mo,
Ayos lang din na gising ka magdamag para kapag sumikat ang araw, makakaalis ka agad. O kaya kapag tulog na siya. Basta ang pinaka-importante ay alam niya na pumunta ako at tumabi sa kanya. Paalala ni Sofia habang nasa elevator sila paakyat sa palapag kung nasaan ang reserve room nila ng fiancé niya. Sige, tatandaan ko lahat ng sinabi mo, Sofia. Casual naman na sabi ni Emily. Gusto kasi ni Sofia na maging casual lang sila sa isa't isa. Nang marating ang pinto ng kwarto, ay nagpaalam na rin si Sofia. Huminga naman ng malalim si Emily at nagdasal dahil sa kalokohang pinasok niya. Hiling niya na sana ay hindi niya pagsisihan ang ginagawa niya ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Emily ang pinto ng kwarto na hindi nakalock. Kadiliman agad ang bumungad sa kanya pero may nakita naman siyang lampshade na hindi gaano maliwanag na nasa isang mesa medyo malayo sa kama. Dahan-dahan siyang pumasok at sinara ang pinto. Agad niya namang nakita ang isang lalaki na nakahiga sa kama. Mukhang tulog ito dahil sa pagkakaalam ni Emily ay lasing na lasing daw ito, sabi ni Sofia. Nilapitan ni Emily ang lalaki para mas makita ang mukha nito. Ang gwapo mo naman. Ano nga ulit yung pangalan mo? Marcus? Bulong ni Emily habang pinagmamasdan ang lalaki. Ang init. Biglang sabi ni Marcus, kaya agad na napalayo si Emily sa kanya. Nakapikit man ay pilit na hinubad ni Marcus ang necktie niya at ang suot na polo dahil naiinita na talaga siya dala ng kalasingan. Wow! 6-pack abs! Hindi maiwasang sambit ni Emily nang mahubad ni Marcus ng tuluyan ang polo niya. Napalunok naman si Emily at lumapit ulit kay Marcus. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay niya sa abs nito para mahawakan nito dahil sa pictures lang siya nakakakita ng abs. Hindi din siya nagkakaroon pa ng boyfriend kahit na 25 years old na siya. Bago pa tuluyang mahawakan ni Emily ang abs ni Marcus, ay naunang mahawakan ni Marcus ang kamay niya at hinila siya papalapit rito. Napasubsob naman ang mukha ni Emily sa dibdib ni Marcus. Gulat na gulat siya at tatayo na sana nang umikot si Marcus at pumaibabaw sa kanya. Mabilis naman na iniwas ni Emily ang mukha niya dahil baka mabisto siya na hindi siya si Sofia. Malayong maliit na lampshade kaya hindi rin naman siya nito nakita. Teka, anong ginagawa mo? Natatarantang bulong ni Emily nang halikan ni Marcus ang leeg niya. Hindi na siya nakapagsalita nang maglakbay ang mga kamay nito sa katawan niya. Kahit na amoy alak ang bibig ni Marcus, ay mas umapaw pa rin ang amoy ng pabango nito, dahilan para mag-init ang katawan ni Emily. Shh! Stay still. Mapang-akit na bulong ni Marcus. Hinawakan niya ang kamay ni Emily at inilagay sa pagkalalaki niya. Teka, ang laki naman ng talong mo. Hindi yan kasya sa akin. Natatarantang bulong ni Emily. Hindi niya masyadong nilakasan ang boses niya dahil baka mahalata ni Marcus na hindi siya si Sofia. Shh, don't worry. I'll be gentle. Bulong ni Marcus sa tenga niya na nagpadala ng kakaibang kilite sa buong sistema niya. Magsasalita pa sana si Emily nang nahuli na ng tuluyan ni Marcus ang labi niya. Unti-unti na rin siyang nalulunod sa mga halik at haplos nito. Para siyang sasabog sa init at may kasamang sarap ang nararamdaman niya. Labag sa isip niyang nangyayari pero ayaw makinig ng katawan niya sa isip niya hanggang sa nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Napatitig si Emily sa kisame kahit nakadiliman lang ang nakikita niya. Hindi siya nakatulog. Pinili niyang hindi makatulog kahit na gusto niyang magpahinga dahil sa nararamdamang sakit sa pagkababae niya. Tulog na tulog naman si Marcos sa tabi niya. Pinapakiramdaman pa ni Emily ang katawan niya hanggang sa pakiramdam niya ay kaya na niyang makaalis ay nagdesisyon din siya na umalis na sa hotel. Saktong-sakto lang dahil mag-aalas 5 na rin ng umaga. Kamusta? Natapos mo ba ang papeles na ginawa mo? Bungad na tanong ni Risa nang makauwi si Emily.
Ang paalam kasi ni Emily ay mag-overnight siya dahil marami siyang aasikasuhin na papeles. Opo ma, magpapahinga lang ako sa kwarto. Hayaan niyo muna akong matulog hanggang sa magising ako. Sagot ni Emily. Hindi na niya hinintay na magsalita ang mama niya at agad na tinungong kwarto niya kung saan katabi niya ang kapatid. Ate, may problema ba? Bakit hindi maipintay ang mukha mo? Tanong naman ni Ella nang makapasok si Emily sa kwarto. Ayos lang ako. Kailangan ko lang ng tulog. May parents meeting kasi kami mamaya ate. Pwede bang ikaw na ang pumunta para mas malaman mo mga bayarin at school activities namin? Sige, pakisabi na lang kay mama na gisingin ako mamaya. Matutulog muna ako. Sagot ni Emily saka humiga na sa higaan at pinikit ang mata. Tuluyan din naman siyang nakatulog dahil sa pagod at sakit sa katawan. Matapos ang ilang oras ay ginising din si Emily ng mama niya para makakain ng tanghalian at makapunta sa meeting sa paaralan ng kapatid. Masyado mo nang pinapagod ang katawan mo. Magpahinga ka rin ng mahaba sa susunod anak. May pag-aalalang sabi ni Risa. Huwag ka mag-alala ma. May maganda akong balita tungkol dyan. Mamaya ko na lang sasabihin at ipapaliwanag lahat. Tumango naman si Risa at hinayaan na rin na makakain ng anak. Agad ding nagpaalam si Emily pagkatapos kumain at dumiretso sa paaralan kung saan nag-aaral ang kapatid sa kursong Business Administration. Ate! Dito ka, bilis! Tawag ni Ella sa kanya nang marating niya ang gymnasium. General meeting pa lang nagaganap at lahat ng parents ng 4th year college ang a-attend sa meeting. Agad naman na nilapitan ni Emily ang kapatid. Bakit dito sa harap? Doon na lang ako sa likuran dahil ayoko sa malapit sa speaker. Baka mas sumakit ang ulo ko. Kulang pa ako sa tulog. Reklamo niya. Wala kang choice ate. Dito kasi dapat umupong parents ng mga student council. At dahil akong vice president, dito ka dapat. Paliwanag ni Ella. Student council member ka pala? Ang dami ko yatang hindi na nalalaman sa'yo. Busy ka kasi sa trabaho mo. Pero ayos na rin yun para mas makapag-focus ka at hindi mastorbo. Napangiti naman si Emily at ginulong buhok ng kapatid. Mahal na mahal niya talaga si Ella dahil napakabait nitong bata at palaging sumusunod sa kanya. Kahit na graduating ito, ay hindi ito nagbabarkada, nagbo-boyfriend o naglalakwatsa. Kaya masasabi niya na worth it talaga lahat ng pagsisikap niya. Umupo na rin si Emily sa upuan. Wala pa namang masyadong tao dahil napaaga yata siya ng punta. Excuse me miss, alam mo ba kung saan ang comfort room nila dito? Tanong ng kung sino. Sasagot na sana si Emily kaso nang tingnan niya ang nagtanong, ay muntik nang humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Miss, naririnig mo ba ako? May problema ba? May dumi ba ako sa mukha ko? Sunod-sunod na tanong ni Marcos. Hindi ko alam. Wala akong alam. Agad-agad na sabi ni Emily. Chill. Galit ka ba? Nagtatanong lang naman ako. Huwag mo akong sigawan. Agad naman na natakpan ni Emily ang bibig niya gamit ang kamay niya. Nagkita na ba tayo? Kilala ba kita? O akong kilala mo? Tanong ulit ni Marcos. Mabilis naman na umiling-iling si Emily at pinaalis si Marcos gamit ang pagsenyas niya ng kamay na umalis na ito. Ayaw niyang ibuka ang bibig at magsalita dahil baka makilala siya nito. Wala rin namang nagawa si Marcos kundi ang umalis na. Nakahinga naman ng maluwag si Emily at tiningnan ang papalayong si Marcos. Ang galing. Parang wala lang sa kanyang nangyari. Nagawa ko kaya ng tamang pinagawa ni Sofia? Hindi naman siguro ko makukulong kung abibisto ako. Diba? Ang swerte nga niya dahil may nangyari pa talaga sa amin. Kainis! Bulong ni Emily. Naalala naman niya ang nangyari sa kanila ni Marcos kagabi. May parte sa kanya na parang nadudumihan siya dahil nakuha ni Marcos ang pagkababae niya pero hindi na rin naman niya yon mababawi. Sa isip niya ay worth it naman ang benefits na makukuha niya at gwapo din naman si Marcos.
Lulunukin na lang niya ang hiya at pride niya. Sana lang safe si Marcus at walang sakit. Matapos ang ilang minuto ay nagsimula na rin ang general meeting. Natapos din naman ito ng 1 oras. Kanya-kanya nang uwian ang mga tao samantalang si Emily ay agad na hinanap ang comfort room dahil naiihi siya. Hindi naman niya makita si Ella dahil marami pang tao. Nasaan na bang CR nila dito? Hindi mapakaling sambit ni Emily. Maglakad ka pa at sa unahan ay lumiko ka sa kanan. May makikita kang building ng mga 4th year. Nandun sa gilid ang CR nila. Sabi ni Marcus, nakatabi lang pala ni Emily. Salamat. Pagdadalawang isip pa na sabi ni Emily saka kumaripas na ng takbo papunta sa tinurong direksyon ni Marcus. Agad din naman niyang natunto ng CR at nakaihi rin. Gumaan ang pakiramdam niya at nagdesisyon na hanapin munang kapatid bago umuwi. Ay, baklang kabayo! Pasigaw na sabi niya nang makalabas sa pinto ng comfort room at bumungad sa kanya si Marcus na mukhang hinihintay na makalabas siya dahil wala namang ibang tao sa CR. Tatanggapin ko ang kabayo pero hindi ang bakla. Sabi naman ni Marcus. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka? Patay mali siyang tanong ni Emily. Pilit niyang inalis sa isip na kilala niya si Marcus at may nangyaring one-night stand sa kanila kagabi. Wala naman. Hindi lang kasi ako mapakali dahil mukhang naiilang ka sa akin. Hindi naman kita kilala pero hindi ko alam kung bakit ako nasa harap mo ngayon. Ha? Stalker ka ba? Ang weird mo. Layuan mo nga ako. Pagtataboy ni Emily, saka nilagpasan si Marcus at naglakad na pabalik sa gymnasium. Kilala mo ba ako? Anong pangalan mo? Pwede bang malaman? Tanong ni Marcus na nakasunod pala kay Emily sa paglalakad. Hindi pwede. May magagalit. Alis na. Huwag mo akong kulitin. Ayokong makita ang pagmumukha mo. May asawa ka? A boyfriend? Pangalan lang naman ang gusto kong malaman. Huminto si Emily saka hinarap si Marcus. Ano bang problema mo? Huwag mo akong pagtripan. Tantanan mo ako dahil hindi kita kilala at hindi ko trip na kilalanin ka. Alis na. Sabi niya. Curious lang ako dahil parang pamilyar ka sa akin eh. Napahinto naman si Emily sa sinabi niya. Hindi nga kita kilala at hindi mo rin ako kilala. Matapos sabihin yon, ay tumalikod si Emily at tumakbo ng mabilis. Nakita niya naman agad si Ella pagbalik sa gymnasium. Anong nangyari sa'yo ate? Akala ko umuwi ka na. Bakit parang may multong umahabol sa'yo? Bungad na tanong ni Ella. Hindi multo. Hayop ang humahabol sa akin, Ella. Hinihingal na sabi ni Emily saka lumingon sa likuran niya. Nakahinga naman siya ng maluwag nang wala siyang nakitang Marcus na nakasunod sa kanya. Hayop? Anong hayop? Wala namang hayop dito sa school namin. Kunot noong sabi ni Ella. Wala, hayaan mo na. Uwi na ako. Umuwi ka ng maaga dahil may pag-uusapan tayo. Tumango naman si Ella kahit na nagtataka pa rin siya. Matapos ang ilang sandali ay nagdesisyon na rin si Emily na umuwi na. Hindi na rin niya naman nakita si Marcus sa hallway ng school at sa labas ng gate hanggang sa makauwi siya. Sinasabi mo na nanalo ka ng 1,000,000 sa loto? Kailan? Paano? Hindi ko kailanman nakita na tumaya ka sa loto o kaya may loto ticket dito sa kwarto mo. Naguguluhang sabi ni Risa. Napakagat naman sa labi niya si Emily dahil sa ginagawa niyang pagsisinungaling. Hindi naman niya kasi kayang sabihin sa ina ang tunay na dahilan kung bakit siya nagkaroon ng 1,000,000. Hindi rin niya kayang banggitin ang tungkol sa pagmamay-ari niya sa restaurant na pinagtatrabahuan. Kung ganun, makakabayad na rin ako sa mga tuition ko at ibang bayarin sa school. Masaya ako ate. Hindi naman illegal ang pagkapanalo sa loto kaya ayos lang yun. Natutuwang sabi ni Ella. Salamat sa pag-intindi, Ella. May apartment din akong kinuha para makalipat tayo. Dahil alam kong hindi kayo komportable dito sa simpleng boarding house na tinutuluyan natin. Apartment?
Saan mo naman kukunin ang gastos mo dun? Hindi madali magkaroon ng apartment dito sa syudad, Emily. Huwag na kayong magalit, ma. Nabili ko na yon at sobrang pera ay gagamitin ko para sa maliit na negosyo. Huwag yun ang aalahanin ng gastusin. Ako nang bahala sa lahat. Paniniguro ni Emily. Gusto ko lang naman na makatulong na makabawas sa mga gastusin natin. Dahil alam kong nahihirapan ka na. Nabuhayin kami ng kapatid mo. May pag-aalalang sabi ni Risa. Ayos lang, ma. Malapit na namang magtapos si Ella. Matutulungan niya rin ako sa hinaharap. Konting tiis na lang din naman. May ngiting sabi ni Emily. Niyakap naman siya ni Ella na nasa tabi lang niya. Pangako ate, babawi din ako. Kapag nagkatrabaho ako nang bubuhay kay mama. Pwede ka nang mag-asawa. Tumawa naman si Emily at sinaway ang kapatid dahil wala pa sa isip niya ang mag-asawa. Wala na ring nagawa si Risa kundi ang intindihin ng anak. Matapos makapag-usap ay naghanda na rin sila para lumipat sa bagong apartment na nabili ni Emily. Lumipas ang ilang araw, tuluyan na ring nalipat sa pangalan ni Emily'ng restaurant. Hindi na rin niya nakita pa si Sofia at naging maayos ang takbo ng restaurant. Masaya din si Emily na matupad ang hiling niya noon pa na mabigyan ng komportableng tahanan at buhay ang kapatid at ina niya. Ma'am Emily, may lalaki nag-aanap po sa inyo. Kanina pa siya naghihintay sa inyo dito. Nasa table 3 po siya. Sabi ni Kylie nang makalapit si Emily sa counter. Hindi na palaging pumapasok si Emily sa restaurant dahil si Kylie na ang ginawa niyang manager. Nag-aasikaso naman siya ng mga partnership ng restaurant o kaya mga catering. Nag-iisip din siya ng panibagong negosyo o kaya bagong branch ng restaurant sa ibang lugar. Anong pangalan? May sinabi ba kung anong kailangan niya? Tanong ni Emily. Wala po mami. Sinabi lang na gusto niya kayong makausap dahil importante daw talaga. Sagot naman ni Kylie. Tumango naman si Emily at nagpasalamat saka tinungong table 3. Magsasalita na sana siya nang lingunin siya ng lalaki dahilan para umatras ang dila niya. So, Emily pala ang pangalan mo. Masaya akong makita ka ulit. Puno ng ngiting sabi ni Marcos. Anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ni Emily. Umupo ka muna bago tayo mag-usap. Makaabutin tayo ng ilang oras at manghalay ka sa pagtayo. Nakaramdam naman ng kakaiba si Emily. Hindi niya gusto ang mga sinasabi ni Marcos. Wala rin naman siyang pagpipilian kaya umupo na lang din siya sa katapat na bakanting upuan. Marami din ang customer kaya kung kaya ni Emily, ayaw niyang may mangyaring gulo. Anong gusto mong pag-usapan? Seryosong tanong ni Emily. Emily Rivera. Masyado yatang naging kampante si Sofia at akala niya hindi ko malalaman ang pinagkagawa niya. Seryoso namang sabi ni Marcos. Nakaramdam naman ng panalamig si Emily sa buong sistema niya. Bukod sa kinakabahan, ay natatakot siya dahil nakilala niya si Marcos itong mga nakaraang mga araw. Nalaman niya na isa itong mayamang businessman sa syudad. At alam ni Emily na kapag mayaman ka, marami kang nagagawa. Sumunod lang ako kay Sofia. Siya ang kausapin at pagalitan mo. Depensa ni Emily at pilit na tinatagong kaba at takot na nararamdaman. Alam ko pero sa tingin mo, tama din kaya ang ginawa mong pagsunod sa kanya? Magkano in-offer niya sa'yo? Sinali niya pa ang restaurant na to. Akala niya ba na hindi ko malalaman? Kung may problema ka sa kanya, siya ang lapitan mo at wag ako. Kung gusto mong marinig ang kapatawaran ko, then I'm sorry sa ginawa ko. Hindi ko naman talaga gustong gawin sana yun pero ayokong mawalan ng trabaho at maganda din ang offer ni Sofia, lalo na't nangangailangan din ako ng pera. Hindi ka nalugi dun dahil naibigay ko pa ang sarili ko kahit wala naman yun sa plano. May diin na sabi ni Emily. Relax. Hindi naman ako nandito para awayin ka. Seryosong usapan ang pinunta ko rito. Natatawang sabi ni Marcos dahilan para kumunot ang noo ni Emily. Mabilis na nagbagong ekspresyon sa mukha ni Marcos at sumeryoso ito. Nandito ako para yayain ka sana na maging fiancé ko. Seryosong sabi niya.
Ano? Sira pang ulo mo? Gulat na sabi ni Emily. Tumawa naman si Marcus. Yan din ba ang ekspresyon mo nung kinausap ka ni Sofia? Tanong niya. Ano bang trip nyo? Wala ba kayong magawa sa buhay at sa pera nyo para magdesisyon kayo na pagtripan ng mga dukhang kagaya namin? Hindi ko na ulitin ang ginawa ko. Kahit ilang milyon pa ang ibigay mo sa akin, hindi mo ako mapapapayag. Talaga? Kahit ipaalam ko sa lahat ang ginawang pag-trade sa akin ni Sofia at ipagkalat na kinakaliwa niya ako kahit mag-fiancé kami? Hindi ko alam kung nasabi niya ba sa'yo ang pagkakaroon ng boyfriend kahit na-engage kami. Hindi lang ikaw ang mahihila pababa. Siya rin. Pagbabanta ni Marcus. Hindi naman nakapagsalita si Emily. Ramdam niya na seryoso si Marcus sa banta nito at alam niya rin na kaya nitong totohanin ang sinabi nito. Bakit ako? Bakit sa akin ka lumalapit ngayon? Bakit mo ako binablackmail kahit na labas naman ako sa issue niyo ni Sofia? Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Porket mayaman kayo, feeling niyo kaya niyong gawin lahat? Wala akong ibang kilala na makakatulong sa akin. Ikaw lang. Kung pinagkatiwalaan ka ni Sofia nun, sigurado kong mapagkakatiwalaan din kita. You just have to pretend as my fiancé. Malilinis ko ang pangalan namin ni Sofia at mapapapayag ko ang kliyente na pirmahan ang kontrata namin. Wala ka namang ibang gagawin. Mananatili ka lang sa tabi ko and you will get all the benefits you want. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kapalit. I'll take a risk dahil nakasalalay dito ang pangalan ng pamilya ko at iniwan sa akin ng mga magulang ko na negosyo. Hindi madaling sinasabi mo. It's simple. Be my fiancé for a year. O baka hindi nga umabot ng taon. Depende sa gusto ko. If maayos ng lahat, I will let you go. Pwede kang magpakalayo-layo kasama ang pamilya mo. Tutulungan kita. You can introduce me to your family as your fiancé at kung ayaw mo silang masali, gagawin ko lahat para walang makaalam sa buong pagkatao mo. Para hindi sila malagay sa peligro. Hindi ko rin hahayaan na mapahama ka. Nag-isip naman si Emily ng ilang segundo. Don't worry. Hindi naman kita gagalawin without your permission. If you're thinking about that thing. Alam ko naman na hindi masyadong labag sa loob mong nangyari sa atin nun dahil kung labag yun sa loob mo, sana kanina pa ako nabugbog dito tumilata sa sahig. Hindi ako proud sa ginawa ko kaya humihingi ako ng tawad sa nangyaring yun. Also, nadala lang din talaga ako. Hindi ng kalasingan kundi sa amoy mo. Dahil alam ko naman na hindi ikaw si Sofia. Hindi kayo magkaamoy. Huminga naman ng malalim si Emily bago nagsalita. Sige, susundin ko na ang gusto mo basta ipangako mo lang na sa atin-atin ang tungkol sa mga ginawa ko at ni Sofia. Sabihin mo ang buong detalye ng mga dapat at hindi ko dapat gawin. May mga kondisyon din ako at kung hindi ko nagustuhan ng ibang ipapagawa mo bilang fiancé mo, hindi mo dapat ako pilitin. Deal. May ngiti namang sabi ni Marcus. Nagpatuloy ang pag-uusap nila hanggang sa natapos din at nagdesisyon na rin na umuwi si Marcus. Sumapit ang hapon at umuwi na rin si Emily sa apartment nila. Ella, tingnan mo nga ang pinto. Kanina pa may kumakatok. Baka bisita ng ate mo. Utos ni Risa sa anak. Bago pa makapagsalita si Emily, na busy sa paghihiwa ng mga lulutuin nila, ay nakaalis na si Ella sa kusina. Binaba naman agad ni Emily ang kutsilyo at sinundan ng kapatid. Ha? Fiancé ka ng ate ko? Gulat na tanong ni Ella. Pasok ka, Marcus, sabi ni Emily na nasa likuran lang ni Ella. Kailan ka pa nagkaroon ng fiancé, ate? Wala ka nga boyfriend eh. Anong nangyayari? Bakit para kayong nagsisigawan? Tanong ni Risa, nakakalabas lang sa kusina at nadatnan ang magkapatid sa sala. Magandang gabi po. Kayo po ba ang mama ni Emily? Ako nga po pala si Marcus, fiancé niya. Nandito ko para sana imbitahan kayo na sa bahay ko na tumira. Hindi kasi papayag si Emily na tumira kasama ko kung hindi kayo kasama. Magalang na sabi ni Marcus. Pareho namang nagulat si Risa at Ella sa nangyayari kaya nagsimula na ring magpaliwanag si Emily. Sinabi niya na tinago niya ang relasyon nila ni Marcus pero ngayon ay handa na siyang sabihin ito.
Ayaw din niya kasi na maiwan ang ina at kapatid sa apartment, kaya isa sa kondisyon niya na kasama niya mga ito sa bahay ni Marcos dahil kailangan daw na magsama sila. Wala namang problema yon kay Marcos. Sa huli ay nakumbinsi din naman ni Emily'ng ina at kapatid niya. Wow! Ang ganda dito! Wala bang ibang tao dito? Ikaw lang mag-isa, Kuya Marcos? Manghang tanong ni Ella na makapasok sila sa bahay ni Marcos. Yes, wala na akong mga magulang. Namatay sila sa isang aksidente. Wala rin akong kasambahay kaya kaya ko namang alagaan ang sarili ko. At madalas sa labas din ako kumakain dahil medyo hindi naman ako magaling magluto. Sagot naman ni Marcos. Kung ganun, ay makakatulong din pala ako dahil magaling ako magluto at maglinis ng bahay. Natutuwang sabi naman ni Risa. Pwede niyo pong gawin ng pagluluto pero ang paglilinis ay huwag na kayong mag-abala dahil may naglilinis naman nitong bahay every 2 weeks. Ang galing naman! Ang swerte mo talaga, ate! Bukod sa gwapo at mayaman, mabait din ang mapapangasawa mo. Komento ni Ella. Ella, huwag mong kalimutan ang napagkasunduan natin. Huwag mo munang ipagsabi dahil nag-a-adjust pa ako sa buhay ni Marcos. Mag-focus ka sa pag-aaral mo. Paalala ni Emily. Opo ate, tatandaan ko yan. Sabi naman ni Ella. Tinuro naman ni Marcos sa mga magiging kwarto ni na Ella at Risa. Dahil hindi pa masyadong komportable, ay nagdesisyon si Risa na makatabi muna si Ella sa iisang kwarto. Ang kwarto naman ni Emily ay katabi ng kwarto ni Marcos. May 2 palapag ang bahay at sa ikalawang palapag, naroon ang mga nasa 5 kwarto. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti namang pinakilala ni Marcos si Emily bilang fiancé niya sa mga partners niya sa negosyo. Ginagawa naman ni Emily ang makakaya niya para makasalamuha ang mga bigating tao kahit na hindi siya sanay. Emily! I'm really happy to see you. Thank you so much, Dal. Pinagbigyan mo si Marcos. Finally, nakawala na rin ako sa engagement namin. I know na marami pa rin umaasa na magkakabalikan kami pero that's not gonna happen. Susuportahan ko pa rin naman ang kumpanya ni Marcos kahit hindi kami engaged. Congratulations, by the way! Natutuwang sabi ni Sofia. Kasalukuyan silang nasa isang birthday party kung saan ang celebrant ay isang sikat at mayamang businessman na kilala ni Marcos. Masaya akong makita ka uli, Sofia. Ang dami nang nangyari at hindi ko akalain na mapupunta ako ngayon sa sitwasyon ko. Hindi ko naman ginusto to. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Naiilang na sabi naman ni Emily. Don't worry. Kakampi mo naman ako. Just do your role at magiging maayos din ang lahat. Kung ako sa'yo, hindi ka magpapaapi o magpapatapak sa iba. Lalo na't fiancé ka ni Marcos. Isang millionaire CEO. Kakampihan ka naman nun kahit anong mangyari basta nasa tama ka lang at self-defense ang gagawin mo. Magsasalita na sana si Emily nang maunahan siya ng kung sino. Oh my God! Ikaw ba yun? Yung fiancé daw ni Marcos? You don't look like a rich woman or a classy one. Ano bang nangyari sa mga type ni Marcos? Bumababa masyadong standard niya matapos silang maghiwalay ni Sofia? Sabi ng babaeng lumapit na may kasama pang 2 babae. Hoy Jasmine, tigilan mo nga yung pambubuli mo. Hindi ka na high school. Huwag mong dumihan ang pangalan ng pamilya niyo. Akala mo kung sino ka? Wala ka namang panlaban dito kay Emily na fiancé ni Marcos. Taas kilay namang sabi ni Sofia. Wow! Nagsalita ang isa sa mga lowest standard ex-fiancé ni Marcos. Bagay na bagay kayong magkasama ng bagong fiancé ni Marcos. Pareho kayong below the standard. Pagsusungit naman ng babae na tinawag ni Sofia na Jasmine. Excuse me, gusto mo bang putulin ko yung dila mo? Kung wala ka namang mabuting masabi, umalis ka na. Tingnan mo nga yung makeup mo. Ang kapal. Sana natatakpa din ng makeup ang pangit na ugali pero hindi. Kitang-kita yung sayo. Biglang sabi ni Emily. Magsasalita pa ulit sana si Jasmine nang unahan siya ni Sofia. Look oh, Marcos is coming here. Isumbong natin sila. Sabi niya kay Emily.
Mabilis naman na naglakad palayo si Jasmine kasamang dalawang babaeng kasama nito, dahilan para tumawa si Sofia dahil nagsisinungaling lang naman siya. Busy pa rin si Marcos sa pakikipag-usap sa mga bisita sa party. Ang galing mo, Emily! Dapat ganun ka lagi sa mga nangaapit ng iinsulto sa'yo. Ipagpatuloy mo yan, ah! Baka mas lalo nila akong kagalitan, Sofia. Don't worry. Kakampihan naman kita. Just don't let them insult and hurt you. May karapatan kang lumaban kapag inunahan ka. Ngumiti naman si Emily saka tumango. Bumalik naman sila sa pag-enjoy sa party. Sinamahan ni Sofia si Emily hanggang sa matapos si Marcos sa pakikipag-usap sa mga bisita. Maaga din na nagpaalam umuwi si Sofia dahil naghihintay daw ang boyfriend niya sa kanya. Hindi pa niya ito pinapakilala sa publiko. Saka na lang daw kapag may tamang tiyempo na. Nag-enjoy ka ba sa party? Tanong ni Marcos na makauwi na sila. Oo naman. Enjoy na enjoy dahil ang daldal saka ang kulit kasama ni Sofia. Sagot naman ni Emily. That's good. Sige na, lumalalim na rin ang gabi. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Magtitimpla lang ako ng kape sa kusina. Kape? Hindi ka matutulog? May gagawin pa ako. Don't worry about me. Sige na, pumunta ka na sa kwarto mo. Tumango naman si Emily at hindi na rin umangal pa. Tinungo na rin niya ang kwarto niya at nagbihis bago nagpa siya na matulog na pero matapos ang ilang minutong pagpikit ay hindi siya makatulog. Narinig niya na tumunog ang cellphone niya kaya tiningnan niya lang yon na nasa taas ng drawer sa tabi ng kama. Ate, puntan mo ako dito sa bahay ng kaklase ko. Mag-overnight sana kami para tapusin ang project namin pero nagiinom sila at pinipilit akong uminom. Nagpaalam lang ako na magbabanyo. Bilisan mo, ate. Pagbasa ni Emily sa text galing kay Ella. Agad naman siyang napabangon mula sa pagkakahiga sa kama. Walang pagdadalawang isip na tumakbo siya palabas ng bahay kahit na nakasando, pajama at tsinelas lang. Agad niyang nilocate ang location ng kapatid kung saan nakakonekta sa cellphone niya at cellphone nito. Takbo at lakad ang ginawa ni Emily dahil hindi na niya naisipan pa na magkotse. Marunong siyang mag-drive pero gusto niyang magmadali. Kahit muntik ng matapilok ay takbo pa rin siya ng takbo. Matapos ang ilang minuto ay hingal na hingal siyang huminto sa isang gate ng malaking bahay. Tinulak niya ang gate at bukas ito kaya agad siyang pumasok. Ella? Ella? Nasaan ka? Sigaw ni Emily. Sino po kayo? Paano kayo nakapasok? Tanong ng isang kasambahay dahil sa suot nitong kasambahay attire. Ate, ako ni Ella Rivera. Nandito siya kaya nasaan siya? Kasama niya makaklase niya rito. May diin na sabi ni Ella. Sa swimming pool sila, nagpa-party. Alam niyo po ba na susunduin niyo siya? Huwag po sana kayong manggulo dahil wala rito ang may-ari ng bahay. Anak lang nilang nandito ngayon. Hindi nagsalita si Emily at naglakad kung saan para hanapin ang pool party na sinasabi nito. Tinuro din naman ito kung saan nang makitang hindi siya mapakali. Nakita naman siya ng iilang mga kabataan na masayang nagpa-party sa gilid at sa mismong pool. Nasaan si Ella? Agad na tanong ni Emily sa isang babae. Po, nagpaalam po siya na magbabanyo. Baka nakatulog na dun. Kanina pa yun eh. Sagot naman ito. Nasaan ang banyo nyo? Galit na tanong ulit ni Emily. Tinuro naman ng kasambahay ang mga banyo sa malaking bahay pero wala silang Ella na nakita. Baka umuwi na si Ella. Hindi ko rin siya nakita kanina pa. Sabi ng kasambahay. Napahinto si Emily sa paghahanap at napatingin sa ikalawang palapag ng bahay. Walang pagdadalawang isip, tinakbo niya ang hakbang. Narinig niya ang pagpigil sa kanya ng kasambahay pero mas binilisan niya ang hakbang niya. Nilagpasan lang niya ang mga kwarto na nakasara hanggang sa mapunta siya sa isang kwarto na nakasara pero may ingay na maririnig sa loob. Pasensya na po pero walang tao dito sa taas. Sa baba lang ang party. Hindi po kayo pwede dito. Pagpigil ng kasambahay. Hindi nakinig si Emily at mabilis na binuksan ang pinto. Hindi siya nagkamali. Bukas nga ito at nanlaki ang mata niya sa gulat nang makitang kapatid na nakahiga sa kama at may nakapatong na lalaki rito.
Nakita din niya kung paano hinawakan ng lalaki ang magkabilang kamay ni Ella. Ate! Umiiyak na sambit ni Emily. Walang iya ka! Hayop! Walang modo! Sigaw ni Emily at pinagsasampal sabay sipa ang lalaking nakapatong kay Ella. Napadaing naman ang lalaki sa sakit at hindi lumaban dahil na rin sa gulat. Na makitang nasaktan na ni Emily ang lalaki ay agad niyang niyakap si Ella na takot at umiiyak. Ayos ka lang ba, Ella? May nagawa ba siyang masama sa'yo? Sagutin mo ako! Nag-aalalang tanong ni Emily. Muntik na niya akong gahasain, ate. Pabulong namang sabi ni Ella. Napatingin naman sa pinto si Emily nang may biglang pumasok. Si Marcus. Anong nangyari dito? Tanong niya. Hindi pa man nakasagot si Emily ay mukhang nakuha na ni Marcus ang nangyari. Mabilis niyang nilapitan ng lalaki na nakaupo pa rin sa sahig at pilit na pinatayo. Saan niyo po siya dadalhin? Kinakabahan at natatakot na tanong ng kasambahay. Kung saan siya nararapat? Siya bang alaga mo? Tawagin mo ang mga magulang niya at ipasundo siya sa presinto kung kaya nilang palabasin siya. Seryosong sabi ni Marcus. Tiningnan niya si Emily. Sumama kayo sa akin. Sabi niya. Nakuha naman ni Emily ang gustong mangyari ni Marcus kaya inilalayan niya ang kapatid palabas hanggang sa makaalis sila sa bahay. Tinungo nila ang police station at sinampahan ng kasong lalaki na si Josh, kaklase ni Ella. Salamat, Chief. Parating na ang magiging abogado ni Ella. Hihintayin na lang namin siya para siguradong dito matutulog sa presintong lalaking yon. Nasa tamang edad na naman siya kaya may epekto sa kanya ang batas at buo siyang makukulong. Seryosong sabi ni Marcus. Kung yan ang gusto mo, Mr. Delgado, sa labas muna kayo ng opisina ko. May upuan doon. Doon muna kayo hanggang sa dumating ang abogado nyo. Sabi naman ng Chief of Police. Tumango naman si Marcus at lumabas din sila sa opisina nito. Sa kotse ka na muna maghintay, Ella. Kami na ng ate mong bahala rito. Samahan na kita doon. Yaya ni Marcus. Tumango naman si Ella at hinatid din siya ni Marcus sa kotse. Pagbalik niya kay Emily ay may dala siyang jacket niya na kinuha niya mula sa kotse at pinasuot yun kay Emily. Magiging okay din si Ella. Don't worry. Hindi na niya makikita ang lalaking yun. Ipapapull out ko siya sa paaralan nila. Sabi ni Marcus. Kaya mo yun? Ayoko ng gulo, Marcus. Baka pagdiskitahan ng kapatid ko kaya masirang pag-aaral niya. Don't worry. Ako ang bahala. Gaya ng deal natin. Hindi kita pababayaan at ang pamilya mo. Mabait din sila sa akin kaya ayos lang. May ngiting sabi ni Marcus. Salamat, Marcus. Mabait ka pala talaga. Wala ka namang hinihinging kapalit, di ba? Wala naman. Hindi rin naman madadala sa langit ang pera. At madalas naman akong tumutulong sa mga nangangailangan. Lalo na sa'yo na fiancé ko pa. Napangiti naman si Emily. Naghintay pa sila ng ilang minuto bago dumating ang abogado na hinihintay nila. Pagkatapos asikasuhin ang kaso ay nakauwi din naman sila. Nag-aalala ng husto si Risa pero gumaan din ang loob nito nang sabihin ni Emily ang buong nangyari. Kinabukasan, hindi na muna pumasok si Ella. Nagkulong siya sa kwarto niya pero hindi rin naman siya pinabayaan ng mama niya. Si Emily naman ay sumama kay Marcus sa opisina nito dahil paunti-unti na siyang nagiging assistant nito. Pinupuntahan din naman niya minsan ang restaurant na pagmamayari niya na unti-unti nang lumalago. Hello, Ma'am Emily. Na-approve ng appointment ni Sir kay Mr. Vasquez. Kasalukuyan siya nagbabakasyon sa isang resort at doon niya gustong makipag-meet kasama din po sana daw kayo. Sabi ng secretary ni Marcus kay Emily. Kasalukuyan silang nasa opisina ni Marcus. May pinuntahan kasi si Marcus sa kabilang palapag ng kumpanya. May sinusuri itong produkto na pinoproduce ng kumpanya. Sige Michelle, sasabihin ko sa kanya. Sabi naman ni Emily. Tumango si Michelle at nagpaalam na umalis na. Pag-alis ni Michelle ay binalik ni Emily ang atensyon sa pag-aayos ng mga dokumento na kailangang pirmahan ni Marcus. Narinig niyang muli ang pagbukas ng pinto kaya napalingon siya doon. Nasaan si Marcus? I need to talk to him. Are you his assistant? Hanapin mo siya ngayon at dalhin dito. Utos ng babaeng kakapasok lang.
Morena ito at maganda rin. Mukhang sosyalin, base sa suot nito na daig pang suot ng isang Barbie doll na kinulang sa tela. Sino po sila? May appointment ka po ba kay Marcus? Tanong ni Emily. Marcus? You call him Marcus? Friend ba kayo? Taas kilay na tanong nito. Matapos ang ilang sandali ay nanlaki ang mga mata nito sa gulat nang may mapagtanto. Oh my God! Don't tell me, ikaw ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Sofia? Ikaw ba ang fiancé niya? Seriously? Gulat nitong sambit. Medyo napapikit naman si Emily at muntik nang takpan ang tenga niya dahil sa tinis ng boses ng babae. Minulat niya ang mata at nakitang nasa harap na niya ang babae. Galit siya nitong tiningnan mula ulo hanggang paa. This can't be happening! Hindi kayo bagay ni Marcus! He's perfect and you're a trash! Maarteng sabi nito. Bumukas ulit ang pinto ng opisina at pumasok si Marcus. Gulat niyang tiningnan ng babae pero binawi rin niya yon at lumapit kay Emily. Anong ginagawa mo dito, Crystal? Seryosong tanong ni Marcus. I'm here to surprise you pero ako yatang nasurpresa. Siya ba? Siyang pinalit mo kay Sofia? What happened, Marcus? Tanggap ko na sana na pinalit mo ko kay Sofia pero this girl? No way! First of all, hindi kita pinagpalit kay Sofia dahil wala na tayo nung engaged kami. Second, I don't need any surprise coming from you dahil wala ka ng halaga sa akin. Umalis ka na kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security ko dito. No, Marcus! Nandito ako dahil may importante din akong gustong sabihin sa'yo. You have to listen to me. Crystal, engaged na ako kay Emily. Seryosong sabi ni Marcus at tinawakan ng bewang ni Emily. We're getting married so please, if you really care about me, tantanan mo na ako. Huwag mo na ring tangkain na sirain kami ni Emily dahil hindi mo kami masisira. Dagdag niya. Bago pa makapagsalita si Crystal, ay hinawakan siya ni Marcus sa braso at kinaladkad palabas ng opisina niya. Medyo nakaramdam naman ng awa si Emily dahil mukhang may importante talaga itong gustong sabihin. Ayaw niya naman na mangialam kaya hinayaan na lang niya si Marcus. Tumawag din ng security si Marcus para masiguro na makakalabas ng building si Crystal. Bumalik na rin sila sa trabaho at hindi na rin nagtanong pa si Emily tungkol sa nangyari. Kumusta ka sa school mo, Ella? Tanong ni Emily. Kakatapos lang nilang maghapunan. Tinutulungan niyang mama niya sa pagliligpit at paghuhugas ng plato. Si Ella naman ay nakaupo lang at pinapanood sila habang si Marcus ay nagpaalam naman na pupunta na sa sala dahil may ginagawa ito. Ayos na naman ate. Maraming naawa sa akin at marami ding nag-comfort. Hindi na rin pumasok si Josh. Sa pagkakaalam ko, na-pull out siya sa school. Hindi ko alam ang buong detalye pero may-ari daw ng school ang nag-utos na i-pull out dahil na rin sa nangyari sa akin. Sa tingin mo ate, may kinalaman kaya doon si Kuya Marcus? Siya bang nag-pull out kay Josh? Hindi ako sigurado pero siya man o hindi, mabuti na rin yun dahil baka maulit pang pangyayarin yun sa iba. Ayos na naman ang pakiramdam mo? Sigurado ka na kaya mong magpatuloy sa pag-aaral? Opo ate, kaya ko naman, walang problema. Malakas kaya ako dahil nagmana ako sa'yo. Sa ate mo lang? Paano naman ako? Singit ni Risa. Siyempre sa inyo din po mama. Ngumiti naman si Emily at nagpatuloy na rin sila sa ginagawa hanggang sa matapos din sila. Nagpaalam na rin ng mama niya at si Ella na magpapahinga na. Nadatnan din ni Emily si Marcus sa sala. Baka may maitulong ako dyan para mapabilis ang trabaho mo. Ayos lang. Patapos na naman ako. Matulog ka na. Sabi naman ni Marcus na natili pa rin ang tingin sa laptop niya. Umupo naman si Emily sa bakanteng sofa sa harap ni Marcus. Huminto naman si Marcus sa ginagawa niya at tiningnan si Emily. Ex-girlfriend ko si Crystal. Siya ang first girlfriend ko. Pinili niya ang karir niya sa ibang bansa kaya kami nagkahiwalay. Hiniwalayan niya talaga ako kahit ayos lang naman sana sa akin ng long distance. At mapupuntahan ko rin naman sana siya sa ibang bansa.
It's been 5 years at nakamove on na ako. Ha? Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Emily. Alam kong curious ka tungkol kay Crystal, kaya sinabi ko na. Grabe ka. Hindi naman ako ganun kachismosa. Pagtanggi ni Emily. Tumawa naman si Marcus at napailing-iling na lang. Wala naman akong sinasabi na chismosa ka. Sabihin na lang natin na gusto ko lang din i-share sa'yo. Ang lungkot pala ng buhay mo. Marami kang ang pera pero mukhang nag-iisa ka lang sa buhay. Pabulong ni Emily. Tama ka. Mabuti na lang at hindi ako nabaliw, no? Pagsang-ayon ni Marcus. Nako, pasensya na. Hindi kita inuinsulto o kinakawawa. Huwag mong masamain ang sinabi ko. That's fine. Besides, noon yun. Ngayon ay hindi na. I'm lucky enough to meet you. Binigyan mo kasama ng kapatid at mama mo. Binigyan nyo ng buhay ang bahay na to at masaya din ako na nandito kayo. Makahulugang sabi ni Marcus. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Emily. Hindi niya alam pero kakaibang nararamdaman niya sa mga oras na yon at alam niya sa sarili niya na hindi siya kinakabahan. Sobrang bilis lang talaga ng tibok ng puso niya habang nakatitig sa kulay abo ng mga mata ni Marcus na nakatingin din sa kanya. Agad naman siyang umiwas at tumayo. Bilisan mo na dyan, matutulog na ako. Kung may kailangan ka, kumato ka lang sa pinto ng kwarto ko. Sabi ni Emily at tumalikod. Bago pa siya nakahakbang ay napahinto siya at tiningnan ulit si Marcus na nakatingin pa rin sa kanya. Thank you, Marcus. Salamat sa lahat-lahat ng kabutihan mo sa pamilya ko. Sana mabigyan ako ng pagkakataon na makabawi sa'yo. Puno ng ngiti na sabi niya saka tuluyan ng umalis at hindi na hinintay pa na magsalita si Marcus. Habang naglalakad papunta sa kwarto ay napahawak naman si Emily sa dibdib niya dahil hindi pa rin ito tumitigil. Bumibilis pa rin ang tibok nito. Nagugustuhan ko na ba si Marcus? Hindi maiwasang tanong niya sa sarili. Napailing-iling si Emily dahil sa tanong na yon. Alam niya na kahit magustuhan niya si Marcus at engaged sila, peke lang yon. Imposible na magustuhan din siya pabalik ni Marcus, lalo na't magkaibang level nila sa maraming bagay. Hindi sila bagay sa isa't isa. Kinabukasan, magkasamang pumunta si Marcus at Emily sa resort kung saan nila imimit si Mr. Vasquez. Masayang-masaya ito na makilala si Emily at sinamahan muna nila ito sa buong araw na ginawa nito hanggang sa pumirma din ito sa kontrata. Walang paglagyan naman ang tuwa na naramdaman ni Marcus. Inimbitahan ako ni Mr. Vasquez ng private meeting ngayong gabi para pag-usapan ang plano namin. Dito ka na lang sa cottage. Huwag mo na akong hintayin na makauwi. Magpahinga ka na rin at bukas aalis na tayo. Pagbalik natin, ililibre kita sa kahit anong gusto mo. May ngiti sa labing sabi ni Marcus. Asahan ko yan ah. Sige, ngayon ka na ba aalis? Pormang-porma ka na. Mag-ingat ka doon. May ngiti rin na sabi ni Emily. Tumango naman si Marcus at tuluyan na ring umalis. Medyo maaga pa kaya nagdesisyon si Emily na manood muna ng palabas sa Netflix. Ang sosyal nga naman talaga ng cottage na napili ni Marcus dahil may malaking smart TV pa. Hindi pa nakakalahati si Emily sa pinapanood nang makarinig ng pagkatok sa may pinto. Agad naman siyang nagtaka dahil maaga pa kaya imposible na si Marcus yon. Tumayo siya at binuksan ng pinto. Nagulat naman siya nang bumungad sa kanya si Crystal. Pwede ba kitang makausap? Tanong nito. Wala si Marcus dito at labas ako sa issue niyo kaya umalis ka na. Sabi naman ni Emily. Please, Emily. Kailangan kong tulong mo. Pakinggan mo muna ako bago mo ko itaboy. Pakiusap ni Crystal. Napabuntong hininga naman si Emily at wala ring nagawa kundi ang papasukin si Crystal sa loob. Pinatay niya ang palabas na pinapanood at pinaupo si Crystal sa sofa na inuupuan niya. Ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong ni Emily. Hindi sumagot si Crystal at huminga lang ng malalim kaya nagtaka naman si Emily.
Matapos ang ilang sandali, ay hinawakan ni Crystal ang buhok niya at tinanggal ito. Gulat na gulat naman si Emily at napatakip ng bibig gamit ang kamay. Walang buhok si Crystal sa ulo nito. Wig lang ang suot nito. I have cancer. Konting panahon na lang ang meron ako. Gusto ko makasama si Marcus hanggang sa huling hininga ko. Masyado bang malaking bagay kung hihingin ko yun sa'yo, Emily? Hindi naman agad nakapagsalita si Emily. Hindi niya alam kung anong sasabihin at wala siyang maisip na salitang sasabihin. Hinawakan naman ni Crystal ang kamay niya. Please, Emily, help me. Nagmamakaawang sabi ni Crystal. Kahit gustuin ko man na tulungan ka, ang desisyon pa rin ni Marcus ang masusunod. Siya na lang kausapin mo. Hahanap ako ng paraan para magkausap kayo. Tanging sabi ni Emily. Umiling-iling naman si Crystal. Kahit na magkausap kami, hindi niya ako pakikinggan. Alam kong makikinig siya sa'yo kaya subukan mo lang, Emily. Gagawin ko lahat-lahat. Ibibigay ko ano man ang kapalit na gusto mo. Please, kailangan ko si Marcos sa buhay ko. Siyang makakapagbigay sa akin ng lakas para lumabas. Naiiyak na sabi niya. Sige, titingnan ko kung magagawa ko. Hindi ako mangangako dahil hindi naman ako sigurado sa magiging reaksyon ni Marcos. Pabulong na sabi ni Emily. Agad na tumango naman si Crystal at nagpasalamat ng husto kay Emily. Matapos ang ilang minuto pa na pag-uusap, ay umalis na rin si Crystal. Nalaman ni Emily na sinundan pala sila ni Crystal sa resort at kanina pa ito nakaobserba sa kanila pero hindi ito nagtangkang lumapit. Humingi din ng patawad si Crystal sa pang-aaway niya kay Emily at tinanggap naman yun ni Emily. Kinabukasan, may gusto ka bang daanan at bilhin bago tayo tuluyang umuwi sa bahay? Tanong ni Marcos na kasalukuyang nagmamaneho ng kotse, pauwi na sila galing sa resort. Wala na. Ayos lang. Sagot ni Emily. May problema ba? Kanina ka pa mukhang may malalim na iniisip. Tiningnan naman ni Emily si Marcos na nakatingin sa dinadaanan nila. Ang totoo niyan, nagkausap kami ni Crystal kagabi. Kagatlabing sabi niya. Anong pinag-usapan niyo? Kalmadong tanong ni Marcos. Mukhang hindi ito galit kaya ipinagpatuloy ni Emily ang gusto niyang sabihin. Gusto kanyang makausap. At sana pagbigyan mo siya. May sakit siya, Marcos. Cancer. Kailangan kanya. Gusto kanyang makasama dahil ikaw daw nagbibigay lakas sa kanya. Ilang segundo pa bago nakapagsalita si Marcos. Anong sinabi mo sa sinabi niya? Wala naman. Sinabi ko na hindi ko may papangako na kakausapin mo nga siya dahil ikaw naman na magdidesisyon nun at hindi ako. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ulit ni Marcos. Kung anong gusto mong gawin, ayoko naman na makialam sa inyo. Pwede rin naman na pakinggan mo ang sasabihin niya bago ka magdesisyon na itaboy siya ng tuluyan. Suwestyon ni Emily. Sige, papuntahin mo siya sa bahay mamaya. Sabi naman ni Marcos. Agad naman na tumango si Emily. Mabuti na lang at binigay ni Crystal ang number nito sa kanya kaya agad niya itong tinext. Matapos ang ilang minuto pa na biyahe ay nakauwi din naman sila ng safe. Sumapit ang hapon, dumating naman si Crystal at nag-usap sila ni Marcos. Ate, may problema ba kayo ni Kuya? Saka sino yung babaeng kausap niya? Tanong ni Ella. Kasalukuyan silang nasa likod ng bahay kung saan may swimming pool. Walang pasok si Ella dahil Sabado. Huwag mong tanungin ang ate mo ng ganyan, Ella. Hayaan mo sila at huwag kang makichismis. Magkukwento naman ang ate mo kung gusto na niyang magkwento. Saway naman ni Risa. Nasa sala naman sina Marcos at Crystal na nag-uusap. Ex-girlfriend siya ni Marcos at gusto makipagbalikan dahil may sakit siya. Cancer. Sabi naman ni Emily. Ano? Anong connect kung may sakit siya? Di naman yung rason para bumalik nga si Kuya Marcos sa kanya. Lalo na't ikaw naman ang mahal niya. Ikakasal na rin kayo, diba? Hindi makapaniwalang tanong ni Ella. Anong sabi ni Marcos sa'yo? May sinabi ba siya na makikipagbalikan siya?
Tanong naman ni Risa. Umiling-iling naman si Emily. Wala siyang sinabi. Hindi ko alam kung anong magiging desisyon niya. Kung desisyon niya na balikan si Crystal, hindi ko siya pipigilan sa bagay na yon dahil wala naman akong karapatan. Pabulong niyang sabi. Anong walang karapatan? Anong ibig mong sabihin, ate? Napabuntong hininga naman si Emily saka tiningnan ang kapatid at mama niya na hinihintay ang sagot niya. Hindi ko gustong magsinungaling sa inyo, Ma, Ella. Alam ko naman na kasalanan ko talaga lahat at pwede niyo akong sermonan o pagalitan. Hindi talaga namin mahal ni Marcos ang isa't isa. Nagpapanggap lang ako bilang fiancé niya para matulungan siya at matulungan din niya ako. Pag-amin ni Emily. Gulat naman ang gumuhit sa mukha ng kapatid at ina niya. Ano? So parang fiancé for hire lang tapos ikaw ang natsambahan? Nangyayari pala yun sa totoong buhay? Akala ko sa mga palabas lang nangyayari yun. Komento ni Ella. Hindi ko maintindihan, anak. Bakit nyo naisipang magkasundo ng ganun? Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Risa. Napahilamos naman sa mukha niya si Emily. Ginawa ko yon kapalit ng magandang buhay para sa inyo't sa akin. Nakagawa ko ng bagay na alam kong ikagugulat nyo para lang sa pera. Pero pinili ko yung gawin at hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Seryosong sabi ni Emily. Aaminin niya na mahirap para sa kanya na magtrabaho para sa pamilya niya. Nagsusumikap siya at nagsisipag para mabigay lahat ng pangailangan ng kapatid at ina niya. Hindi siya umaangal dahil alam niya sa sarili niya, lahat ng ginagawa niya ay kusa niyang pinili yon. Pili niyang sumugal at magsakripisyo. Naintindihan kita, anak. Pero hindi naman kailangan na umabot dito. Kailangan niyong itama ni Marcos ang ginagawa niyo. Marami kayong masasaktan na tao kapag pinagpatuloy niyong pagsisinungaling niyo. Pagsisinungaling ba talaga? Sigurado ka, ate, na wala kang feelings kay Kuya Marcos? Kasi ibang tinginan niyo sa isa't isa. Kaya talagang paniwalang-paniwala kami ni Mama. Baka gusto ka talaga ni Kuya Marcos, ate. Hindi niya ako magugustuhan, Ella. Magkaibang estado namin sa buhay kaya tigilan mo na yan. Kapag nakipagbalikan siya kay Crystal, aalis tayo dito. Kung anong desisyon mo, susuportahan ka namin, anak. Basta tandaan mo lang na palagi mong susundin ang puso mo. Siguraduhin mo na sa kabila ng mga ginagawa mo sa amin na kapatid mo, makakaya mo pa rin hanapin ang kasiyahan na gusto mo. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin doon kung kinakailangan. Makahulog ang sabi ni Risa sa anak. Ngumiti naman si Emily at tumango. Nag-uusap pa sila ng ilang minuto hanggang sa dumating si Marcos at gustong makausap si Emily. Anong nangyari? Kamusta ang pag-uusap niyo? Tanong ni Emily. Nasa sala sila pero medyo malayo kay Crystal na nakaupo naman sa sofa. Nakapag-usap na kami at gusto ko sana na pansamantala munang makitira si Crystal dito. Sagot naman ni Marcos. Wala naman yung problema. Bahay mo naman to. Kaso kung dito siya titira, pwede ba na bumalik na lang kami ni Mama at Ella sa apartment namin? Para rin mabigyan kayo ng time at space ni Crystal na magkasama. Kumunot naman ang noon ni Marcos. Bakit naman kayo aalis? Siya na lang ang papaalisin ko kung hindi ka komportable na nandito siya. Sabi niya. Tatalikod na sana si Marcos para lapitan si Crystal nang hawakan ni Emily ang braso niya para pigilan siya. Huwag mo siyang paalisin, Marcos. Baka mapano si Crystal. Ayos lang naman sa amin. Nakausap ko na rin si Mama at Ella. Sinabi ko na rin sa kanilang totoo. Yung about sa setup natin na peke lang lahat. Pabulong na sabi ni Emily. Alam mo nila o hindi, hindi ako papayag na umalis kayo dito. Hindi pa tapos ang deal natin, Emily. Hindi ka pwedeng umalis sa tabi ko. Ayoko ngang makagulo pa sa inyo ni Crystal. Hindi mo ba talaga gets? Sa akong magkakabalikan kayo, tigilan na natin ang deal natin. Kahit ibalik ko na lang perang binigay mo, ayos lang. Hindi ako papayag. May diin na sabi ni Marcos. Medyo nainis naman si Emily kaya tiningnan niya ng masama si Marcos.
Nakatingin naman ito ng seryoso sa kanya. Alam niya na kahit buong araw pa siyang makipagtalo rito, hindi siya mananalo. Bakit ba ayaw mo kong pakawalan? Tukulang ba talaga sa deal to? Magagawa ko pa rin naman yun kahit hindi tayo magsama sa isang bahay. Umiba naman ang ekspresyon sa mukha ni Marcos. Ang kaninang seryoso ay naging kalmado ito at naging malambot. Bumuntong hininga si Marcos bago nagsalita. May pupuntahan pa ako importante. Mag-usap na lang tayo pagbalik ko. Lahat ng tanong mo, sasagutin ko. Sabi niya saka naglakad at nilagpasan si Emily. Tinungo ni Marcos ang kwarto niya para makapagbihis at umalis din papunta sa importanteng pupuntahan niya. Emily, nag-away ba kayo ni Marcos dahil sa akin? Pasensya na. Paghingi ng paumanhin ni Crystal nang pumasok ito sa kwarto niya na nakabukas. Anong ginagawa mo? Nag-iimpake ka? Alis ka ba? Tanong nito. Gusto mo ng time na makasama si Marcos, diba? Ibibigay ko yun sa'yo kaya sana maging masaya ka. Walang ganang sabi ni Emily. Matapos ma-zipper ang maleta kung nasa ng mga gamit niya, ay tumayo sila mula sa pagkakaupo sa kama at hinilang maleta. Nilagpasan niya si Crystal. Anong sasabihin ko kay Marcos? Baka magalit siya sa akin dahil hindi kita pinigilan. Sabihin mo na lang na puntahan ako sa apartment kung gusto niya ako makausap o makita. Sabi ni Emily habang pababa ng hagdan. Marami namang paraan si Marcos at kung gusto talaga siya nitong makita o makausap, madali naman siya nitong mahahanap. Kailangan lang din ng oras ni Emily para mag-isip dahil nalilito na siya. Litong-lito na siya sa nararamdaman niyang inis at galit ngayon kay Crystal. Hindi niya alam pero gustong-gusto niyang lumaban, pero anong karapatan niya? Mawawala siya sa lugar kung papairalin niya ang feelings niya. Tara na ma, Ella. Yaya ni Emily nang makitang mama at kapatid niya na handa na sa may sala. Dala rin ito ang mga gamit nila. Mag-ingat kayo, Emily, sabi ni Crystal. Talaga mag-iingat kami. Hindi pa dito natatapos ang love story nila ni Kuya Marcos. Sila pa rin ang magkakatuluyan. Biglang sabi naman ni Ella. Tama na, Ella. Tara na, saway ni Emily. Tuluyan na rin silang umalis sa bahay ni Marcos. Naikuyom naman ni Crystal ang kamay niya habang nakatingin kay Emily na palabas ng bahay. Kinalma niya rin ang sarili at nagplano agad ng mga gagawin para muli niyang makuha ang loob ni Marcos. Kinagabihan, nagpasya si Emily na mamili ng groceries nila sa apartment. Siya na lang ang lumabas dahil busy sa project niya si Ella at ang mama naman niya, hindi na rin niya pinasama dahil nagpresenta naman itong magluto ng hapunan nila. Emily? Ikaw nga! Napalingon si Emily sa tumawag sa pangalan niya at nakitang nakangiting si Sofia. Nasa isang sikat na bake shop siya. Bumibili ng favorite niyang ice cream cake dahil gusto lang niya na kumain ng cake. Sofia, masaya akong makita ka ulit. Nakangiti namang sabi ni Emily. Napatingin siya sa gwapong lalaki na kasama ni Sofia. Oh, this is Ryan. By the way, siya yung boyfriend ko na fiancé ko na rin ngayon. Pagpapakilala ni Sofia sa lalaki. Hello, Emily, right? I'm happy to finally meet you. May ngiti namang sabi ni Ryan at inabot ang kamay niya kay Emily na tinanggap din naman ito. So, what are you doing here? Kasama mo ba si Marcos? Tanong ni Sofia. Hindi. Hindi kami magkasama. Baka sila ni Crystal lang magkasama ngayon. Sagot naman ni Emily. Ano? Si Crystal ang kasama niya? But how? Anong nangyari? Gulat na tanong ulit ni Sofia. Mahabang storya, Sofia. Kailangan kasi si Marcos ni Crystal ngayon dahil may sakit na cancer si Crystal. Si Marcos lang ang magpapalakas sa kanya. Kumunot naman ang noo ni Emily nang biglang tumawa si Sofia. Sakit? Saka cancer? Oh my God! Walang sakit na cancer si Crystal. May sakit siya. Ano bang tawag doon? Yung nalalagasan ng buhok sa katawan pero hindi naman yun malubha. You mean alopecia? Singit ni Ryan. Yes! Yan nga ang tawag doon. Alopecia. A medical condition involving the loss of all body hair.
Mukhang naloko yata kayo ni Crystal, Emily. You have to come back. Ipaglaban mo si Marcus. Ito na pong order niyo, ma'am, sabi ng staff sa counter. Kinuha naman ni Emily ang order niya. Ano namang karapatan ko para gawin yun? Alam mo naman ang sitwasyon namin, Sofia. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba nagko-confess sa'yo si Marcus? He's in love with you, Emily. Hindi pa ba niya nasasabi? After you slept with him, nalaman agad niya na hindi ako yon. Blinakmail niya ako na ipaamin kung sino ka kaya sinabi ko. Inobserbahan kanya nung una at nagugustuhan kanya noon pa. Pero akin yung idea na kunin kanya as fake fiancé kaya huwag kang magtampo sa kanya tungkol doon. Mahabang paliwanag ni Sofia. Huwag kang ngang magbiro, Sofia. Wala namang binabanggit si Marco sa akin tungkol sa mga sinabi mo. Natatawang sabi ni Emily. Nako! Umiiral na naman ang pagiging torpe niya. If I were you, tatanungin ko siya ng prangka. Suwestyon ni Sofia. Hindi naman nakapagsalita si Emily. Alam mo, halika. Ihatid ka namin doon. Bilis! Hindi na nakapag-react si Emily nang hilahin siya ni Sofia palabas ng bake shop at isinakay sa kotse nito sa backseat. Sumunod si Ryan na siyang nagmaneho ng kotse. Matapos ang ilang sandali ay narating din nila ang bahay ni Marcus. Sige na, Emily. Hihintayin ka namin dito para makasiguro. Huwag kang magpapatalo kay Crystal. Sabi ni Sofia at pilit na pinalabas sa backseat si Emily. Hindi na nagsalita si Emily at lumabas na rin. Pwede naman siyang tumakbo palayo sa bahay ni Marcus ngayon pero may parte sa kanya na gusto ring malaman ang isasagot ni Marcus kung tatanungin niya ito. Huminga ng malalim si Emily at lakas loob na naglakad ng dahan-dahan papunta sa gate ng bahay ni Marcus. Hawakan na sana niyang gate nang bumukas ito at bumungad sa kanya si Crystal. Pulang-pula ang mata at mukhang galing sa matinding pag-iyak. Crystal? Bulong ni Emily. Napatingin naman siya sa kamay nito na may hawak na maleta. Alis ka? Bakit? Anong nangyari? Tanong niya. Siguro magiging masaya ka na. Pinalis ako ni Marcus dahil umalis ka. He blamed me for everything. Ang sakit naman salitang sinabi niya sa akin. Umiiyak na sabi ni Crystal. Bakit ako ang sinisisi mo? Nagsinungaling ka rin naman sa amin. Wala kang cancer. Hindi ko kasalanan kung ayaw talaga ni Marcus sa'yo. Mas lalo namang naiyak si Crystal. Alaman niya na wala akong cancer. Ayos lang sa kanya na makita na ako sa bahay niya pero dapat kasama ka raw niya. Galit na galit siya at alam ko, hindi na niya ako mapapatawad. Lalo na't noon pa ako nagkulang sa kanya. Alam ko naman na naging makasarili ako. Hindi ko akalain na hindi na niya pala ako kayang bigyan ng second chance. Dahil may gusto na siya. At ikaw yun. Hindi naman nakapagsalita si Emily. Fine. Magpapakalayo-layo ako dahil ako lang din naman ang kawawa kung ipagsisiksikan kong sarili ko sa taong ayaw na sa akin. Go ahead. Pabalik ka na kay Marcus. Love him. At huwag mong gagawin ang pagkakamali na ginawa ko noon. Dagdag ni Crystal at pinahira na ang luha niya sa mata. Hindi na nakapagsalita si Emily nang tuluyan nang lumabas si Crystal sa gate at tinungo nito ang kotse na nakapark sa labas ng gate, sa labas ng bahay. Nakatayo pa rin si Emily sa labas ng gate hanggang sa makaalis ang kotse ni Crystal. Emily, anong ginagawa mo dito? Pupunta na sana kita sa apartment niyo. Napalingon si Emily sa nagsalita. Si Marcus. Papalapit ito sa kanya kaya pumasok siya sa gate dahil nasa labas lang sina Sofia at ayaw niya munang marinig o makita ng mga ito ang pag-uusap nila. Nandito lang ako para kausapin ka saglit. Sabi naman ni Emily. Ano gusto mong pag-usapan? Hindi ba pwede mamaya na lang yan? Sunduin muna natin ng mama at kapatid mo. Bumalik na kayo rito. Pinaalis ko na si Crystal. Bakit mo siya pinaalis? Ganun ba talaga kalaki ang galit mo sa kanya? O baka pinaalis mo siya dahil tamang sinasabi nila na gusto mo nga ako? Sunod-sunod na tanong ni Emily. Tumawa naman ng mahina si Marcus ng ilang segundo at bumalik din ito sa pagkaseryoso.
Sino namang nagsabi niyan sa'yo? Inunahan niya akong umamin. Ang bastos niya naman ata. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Emily. Rinig na rinig niya at malinaw sa kanya lahat ng sinabi ni Marcus, pero baka mali lang ang pagkakarinig niya. Gusto kita, Emily. Gusto ko na totohanin na natin ang pagiging mag-fiancé natin. Babalik na kayo dito sa bahay. Dahil ang lungkot kapag ako lang mag-isa dito. Pumayag ka naman na pumasok sa buhay ko kaya panindigan mo na hanggang sa huli. Pag-amin ni Marcus. Napakurap naman ang ilang beses si Emily sa narinig niya. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya. Heto na naman ang puso niya. Ilang beses na tong nangyari nitong mga nakaraang mga araw kapag kasama niya si Marcus. Hindi ko alam, Marcus. Hindi ko alam kung kakayanin ko na pumasok sa mundo mo na hindi ko nakagisnan. Natatakot akong sumugal. Pabulong na sabi ni Emily. Gusto mo ba ako? Tanong ni Marcus. Titig na titig sila sa mata ng isa't isa. Dahan-dahan namang tumango si Emily bilang sagot. Hayaan mo akong hawakan ka, Emily. Nagsakripisyo ka at nagsipag para sa pamilya mo. Ngayon, hayaan mo naman na may isang tao na gagawa sa'yo ng mga ginawa mo sa pamilya mo. Hindi kita pababayaan at hindi susukuan. Gagawin ko rin lahat para mahalin mo ko. Dahil unti-unti na rin kitang minamahal. Hindi lang gusto ang nararamdaman ko sa'yo. Ang dami pa ring tanong ang gumugulo sa isip ni Emily, pero biglang naglaho lahat ng yon nang halikan siya bigla ni Marcus sa labi. Hindi naman siya nakapag-react hanggang sa gumalaw ang labi ni Marcus at gumanti din ng kusa ang mga labi niya sa mga halik nito. Finally! Happily ever after! Sigaw ni Sofia, kasama niyang fiancé niyang si Ryan na pumasok sa gate ng bahay ni Marcus. Nabigla naman si Emily kaya mabilis niyang naitulak si Marcus. Akala ko ba hintayin niyo ako sa labas? Tanong niya. Ang tagal mo kasi. Titingnan ko lang naman sana kung successful ba dahil kung hindi, tutulungan sana kita. Kitang-kita naman namin mukhang successful ang lahat. So ano, road to forever niyo ba ang love story niyo? Excited na tanong ni Sofia. Oo, sana kung hindi ka umepal. Sagot naman ni Marcus kaya napasimangot si Sofia. Sagutin mo na si Marcus, Emily. Minsan lang yan mag-confess ng feelings. Sabi ni Sofia kay Emily. Tumawa naman ng mahina si Emily saka tiningnan si Marcus na nakatingin din sa kanya. Magiging choosy pa ba ako? Ang kapal naman yata ng mukha ko kung babasti din kita Nasa iyo ng lahat ng hinahanap ko sa isang lalaki. Ang swerte ko. Puno ng ngiting sabi ni Emily. Mas lumaki pa ang ngiti sa labi ni Marcus at mabilis na niyakap si Emily. Matapos ang ilang sandali, ay tinulak ni Emily si Marcus at tumakbo sa labas ng bahay. Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Marcus. Sinundan naman ni Sofia si Emily sa labas at nakita ito sa isang gilid na sumusuka kahit wala namang lumalabas sa bibig nito. Oh my gosh! Buntis ka ba, Emily? Si Marcus ang ama? Gulat na tanong ni Sofia. Huminto naman sa pagsusuka si Emily at naguguluhang tiningnan si Sofia. Posible ba yon? Si Marcus ang nakauna sa akin at isang beses lang naman yun. Hindi mapakaling sabi naman ni Emily. Anong pinagsasabi mong isang beses? Inamin kaya sa akin ni Marcus na nakailang rounds kayo. Oh my gosh! Congratulations! Magiging tita na ako! Excited na sabi ni Sofia. Tiningnan naman ni Emily si Marcus na papalapit sa kanya. Magsasalita sana siya nang mabilis siyang yakapin ng mahigpit ni Marcus. Papanagutan kita, Emily. Bubuo tayo ng pamilya. Malaking pamilya. Salamat at dumating ka sa buhay ko. Bulong ni Marcus. Unti-unti namang tumulo ang luha sa mata ni Emily dahil sa saya na nararamdaman. Hindi na siya nagsalita pa at niyakap pabalik ng mahigpit si Marcus. Halo-halong emosyon na nararamdaman niya sa mga oras na yon.
Sa kabila ng mga sakripisyo, pagod at pagsubok na dumating sa buhay niya, ay biniyayaan pa rin siya ng tadhana ng saya. Nanindigan siya sa desisyon na pinili niya at hindi nagsisi dahil pinili niya naman yung gawin. Kalaunan ay nagsama ulit sina Marcos at Emily. Kinasal din sila bago lumaki ang tiyan ni Emily. Hindi naging mahirap kay Emily ang bagong buhay kasama si Marcos dahil hindi na niya kailangang magpanggap. Naging totoo lang siya sa sarili niya at unti-unti rin silang natanggap ng buo ng mga tao sa paligid nila. Ate, salamat sa inyo ni Kuya Marcos sa hinanda niyong party para sa akin. Pagpapasalamat ni Ella. You're welcome, Ella. Alam mo naman na lahat kaya kong gawin para sa inyo ni Mama. May ngiti namang sabi ni Emily. Kasalukuyan silang nasa swimming pool sa bahay ni Marcos. Nagkakaroon sila ng celebration party dahil sa pagtatapos ni Ella sa kurso niya bilang magna cum laude. Sobrang saya ni Emily dahil worth it lahat ng sakripisyo at pagod niya. Hindi siya binigo ng kapatid niya. Ayos na ate. Kay Kuya Marcos ka naman magsakripisyo. Pati na rin sa magiging anak niyo. Kaya ko ng sarili ko. At ako nang bahala kay Mama. Babawi din ako sa'yo dahil napakabait mong ate. Hindi mo na kailangan bumawi, Ella. Para magkasundo tayo, ang gawin na lang natin ay magsakripisyo, magmahalan. Lahat ng mabubuting pwedeng gawin natin lahat sa isa't isa. At pwede rin na magbahagi tayo ng kabutihan sa ibang tao. Ngumiti naman si Ella at mabilis na sumang-ayon. Tinawag naman si Ella ng mga kaklase niya na inimbitahan niya sa party. Naiwan si Emily sa kinauupuan niya. Nakita niya naman ang papalapit na si Marcos. Kamusta? Pumasok na muna tayo sa loob at baka malamigan ka dito. Iyaya ni Marcos. Hindi naman umangal si Emily at sumang-ayon din. Inalalayan naman siya ni Marcos. Malaki na ang tiyan niya at manganganak na siya sa susunod na buwan. Hello, Universe! Nandito kami para makipag-party! Pasigaw na sabi ni Sofia nang marating nila ang sala dahilan para matawa si Emily. Kasama nito ang boyfriend nito. Anak, magpahinga ka na muna. Ako nang bahala kina Ella. Sabi naman ni Risa na dinanguan naman ni Emily. Nako, bilisan mong lumabas baby. Excited na akong makita ka. Sabi ni Sofia at hinimas-himas ang tiyan ni Emily. Nagpaalam din naman ito na makisali sa party. Inibitahan siya ni Ella dahil naging close na sila. Ang saya talaga nila, no? Natatawang sambit ni Emily. Oo nga, pero mas masaya ako dahil mas nabigyan na ng kulay ang tahanang to. Nakangiti namang sabi ni Marcos, kaya hinarap naman siya ni Emily. Mahal na mahal kita, Emily. Dagdag niya. Ngumiti naman si Emily. Mahal na mahal din kita, Marcos. Sabi niya. Hinalikan naman siya sa noo ni Marcos bago inalalayan papunta sa kwarto nilang dalawa para makapagpahinga siya dahil medyo madali na kasi siyang mapagod dahil sa pagbubuntis. Sa huli ay naging masaya din ang pagsasama ni na Emily at Marcos. Nabiyayaan pa sila ng 2 anak at nagpatuloy sila sa buhay. Hindi pa happy ending. Hindi pa sila nakakalahati. Nagsisimula pa lang ang kabanata nila na magkasama. Alam nila na marami pang dadating na pagsubok, pero buong tapang nila itong haharapin ng magkasama. Lahat akala ay nabibili ng perang lahat ng bagay. Lahat nakakagawa ng mga hindi magaganda dahil lang sa pera pero hindi dapat nila lahat ang lahat ng bagay. Mas mabuti kung pinag-iisipan muna ang mga desisyon na pinipili natin para sa huli ay walang magsisi o masaktan. Tandaan natin na sa kabila ng mga pagdudusa, pagsubok at pasakit na dumaan, palaging may kasiyahan na nag-aabang sa dulo. Piliin natin ang tamang daan at hayaan ang panahon na bumawi sa mga sakripisyo natin. Magbubunga palagi